Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. Ephesians chapter 1. Ang sulat sa mga taga-Epeso ay sinulat ni Pablo nang walang naguudyok na okasyon, pangyayari o problema na nagaganap sa iglesyang yaon. Ang mga taga-Epeso ay alam nating kilala niya, nakita natin ang kanyang ministeryo sa mga taga-Epeso sa Acts chapter 20. Pero kapag binasa natin ang buong sulat sa mga taga-Epeso, ay walang binabanggit na kahit anong problema, walang binabanggit na kahit sinong tao. Kaya ang paniniwala ng mga scholar ay na ang sulat na ito ay isang circular letter para sa lahat ng iglesia. At ang marami lang na kopya na meron tayo ay naka-designate na ito'y para sa mga taga-Epeso. Pero ito talaga ay sulat na ikakalat sa buong Asya at ang marami nga rin sa ibang mga kopya na nahukay ng sulat na ito ay walang nakalagay na ito ay para sa mga taga-Epeso. Kaya masasabing ito nga ay isang sulat na pangkalahatan para sa lahat at para sa kahit anong okasyon, sapagkat ito nga ay dumating sa mga taga-Epeso nang hindi naman sila may hinihinging pangailangan o kaguluhan. Pero anuman ang pinagdadaanan ng kahit anong iglesia, ang lahat ay nangangailangan na marinig muli ang panawagan na lalo pang magpuri sa Panginoon. At ito ang magiging punto ng aking buong mensahe sa umagang ito. Basahin natin ang salita ni Pablo sa mga taga-Epeso, Ephesians chapter 1. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay mula talatang 3 hanggang talatang 14. Ephesians chapter 1, verse 3 to 14. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo mula sa English Standard Version. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will, according to His purpose, which He set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. In Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, so that we, who were the first to hope in Christ, might be to the praise of His glory. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of His glory. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa oras na ito na ipinagkaloob niyo sa amin upang makapakinig ng inyong salita na nagtuturo sa amin kung sino ka, nagliliwanag sa amin ng daan na ninanais mong tahakin namin bilang mga sumasamba sa iyo at na nagtuturo din sa amin ng daan ng kaligtasan para sa lahat ng makasalanan. Nawa nga Panginoon, sa oras na ito ay samahan mo kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, ay buksan mo ang aming mga puso nang sa gayon ay magliwanag nga ang katotohanan ng Ebanghelyo sa lahat ng aming maririnig at ito'y matanim sa aming puso at tunay na magbunga ng mas malalim na pag-ibig at pasasalamat sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo ay committed sa lingguhang pagsamba sa ating Panginoon, pero ating din aaminin na madami sa pagkakataon na tayo ay dumadalo dito ay siguro hindi ganun kabuhay ang ating damdamin na talagang merong nang matatagpo ang tunay na kaligayahan, pasasalamat na at yun ang nagdadala sa atin na dumalo at na tayo ay may sigasig na pumupunta sa iglesia at ang ating nakikita ay kung ganong tama lang na sambahin natin ang ating Panginoon. Marahil ay depende sa kung ano ang pinagdaanan natin sa nakaraang linggo. Kung maganda ang dumaang linggo ay meron tayong sigla na magpasalamat sa kanyang mga pagpapala na naramdaman natin. Pero kung ito ay hindi gaanong maganda, may dumaan tayo sa mga paghihirap o sa mga frustration, ay siguro nahihirapan tayo na dumalo ng may puspos na kaligayahan. O kaya naman, kung ang dumaang linggo ay boring, kahit na walang nangyaring maganda o necessarily masama dahil wala talagang nag-stimulate sa atin sa nakaraang linggo, ay hindi nga pa rin totoo or hindi buhay ang ating puso na magpasalamat sa Kanya. Pero ito ngang panawagan ni Pablo sa mga taga-Epeso ay dinadala niya sa lahat ng mga iglesia sa Asia at dito sa mga taga-Epeso ay sinulatan niya ang iglesyang ito. Anuman ang kanilang kinakaharap ay nakitang mainam ni Pablo na sila'y dapat ding makarinig ng panawagan na dagdagan pa ang papuri sa Panginoon. Ito ang kanyang panimula dito sa verse 3, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." Sinasabing ito ang pinaka summary ng kanyang lahat ng gustong sabihin sa sulat na ito. Sa simula pa lang ay nananawagan na siya na magpuri ang iglesia, ang lahat ng mga banal. Sabi niya sa verse 1, to all the saints. So lahat ng mga banal, hindi necessarily mga taong mas mabait kaysa sa iba, kundi ang tinutukoy niya dan ay lahat ng mga mananampalataya, sila ay ang mga hinirang ng Diyos, ang mga banal para sa Kanya. Ang lahat ng ito ay dapat na magpuri sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo. At anuman ang kanilang pinagdadaanan, anuman ang kanilang meron man silang problema o wala, sila man ay masagana o naghihikahos, ang tamang kailangan nilang gawin ay dagdagan ang papuri sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo. At dito ay binibigyan ni Pablo ng katuruan kung bakit mainam sa kahit sino, sa kahit anong pagkakataon na magpuri sa ating Panginoon. At yun ay napakasimpleng dahilan na sinabi niya rin sa verse 3, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us." Yun ang dahilan kung bakit tayo ay dapat ngang magpuri sa Panginoon, magpasalamat sa Kanya, dahil Siya ay nauna nang magpala sa atin. Ay binigay niya na at pinagkaloob niya na ang Kanyang saganang biyaya kay Hesukristo, at dahil dito lamang, ano pa man ang dumaan sa atin nung nakaraang linggo, dahil nakatanggap tayo ng mayamang, maluwalhating pagpapala sa pamamagitan ni Hesukristo, tayo ay may sapat na dahilan para sumamba sa ating Panginoon. Blessed be the Lord God because He has blessed us. So sinasabi ni Pablo sa atin, ito daw pagpapala na ibinigay ng Diyos sa atin ay sapat na para tayo ay pumuri sa Diyos ano pa man ang ating iba pang pagdaanan. Na mangyari nitong nakaraang linggo, balikan lang natin na ang Diyos ay nauna nang magpala sa atin, sapat na ito para tayo ay magpuri sa Kanya. Paano nangyari na ang isang pagpapala na ibinigay ng Diyos ay pwede na at sapat na maging dahilan para sa ating lingguhang pagsamba kahit ano pa ang ating pagdaanan?
sa pagpapaliwanag ni Pablo sa mga sumusunod na talata hanggang sa talatang 14 ay dito ibinigyan niya linaw kung paanong nangyari na ang pagpapalang ito ay may sapat ng maibibigay sa ating kaligayahan para nga tayo ay mag-umapaw sa papuri sa ating Diyos. Malalaman natin sa chapter 6 verse 20 na si Pablo nung sinulat niya ito ay kasalukuyang nasa kulungan. Sinabi niya na siya ay an ambassador for Christ in chains. So siya ay yung kadena na yun, not necessarily na baka meron talaga siyang actual na kadena, pwedeng siya lang actually ay naka-house arrest. In any case, ay siya ay walang kalayaan, siya ay nakakulong, may nagbabantay sa kanya at nawala sa kanya ang normal na kalayaan, pero bagamat siya ay nakakulong, sinasabi rin niya dito sa verse 16, dahil sa yaman ng pagpapala na natanggap na natin kay Hesukristo, sabi niya sa verse 16, I do not cease to give thanks for you. So siya mismo, sa nakikita niya na kahit ano pa man ang kalagayan niya, ay may sapat siyang kaligayahan na napupulot mula sa pagpapala ng Diyos na kay Hesukristo. So ano ang mga dahilan kung bakit ang pagpapalang ito ay maaaring magbigay sa atin ng ganitong sigla para makasamba sa Diyos ng habang buhay? Ang una ay ang pagpapala na natanggap natin ay isang dakila at napakaluwalhating pagpapala. It is a great and glorious grace that we have already received from God through Jesus Christ. Ito ang sinabi niya sa verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Yung salita na yon, na yung pagkakadescribe niya sa pagpapala doon sa blessing na in the heavenly places, sa original na Griego ay mas malinaw sa kanyang pagkakasabi at sa kanyang piniling salita na hindi niya sinasabi lang kung saan nanggaling yung pagpapala na ito'y mula sa langit. Ang pagkakasabi niya ay na ito'y galing sa mataas na lugar. Sa salin ng isang scholar ay ang kanya sinasuggest ay every spiritual blessing in the high heavens. Na ang pagkakasabi ni Pablo, ang gusto niyang i-emphasize ay na itong pagpapala na ibinuhos sa atin ay mula sa kataas-taasan. So ang gustong sabihin ni Pablo tungkol sa pagpapala na natanggap na natin ay ito ay isang napakadakila, maluwalhating pagpapala na mula sa kataas-taasan, at dahil dito ay sapat nga ito na magbigay sa atin ng dahilan na sumamba sa Kanya, magpuri sa Kanya, anuman ang ating kasalukuyang pinagdadaanan. Kaya nga, doon din sa mga susunod na talata, paulit-ulit na lalabas sa Kanya ang mga salitang, halimbawa, sabi niya sa verse 6, to the praise of His glorious grace. Ito ay isang maluwalhating biyaya. Muli, gagamitin niya ang salitang iyon at sasabihin na lang niya ay to the praise of His glory. Sinabi niya yun sa verse 12 na itong pagpapala na ibinigay niya sa atin at pinagkaloob niya sa atin ay magdudulot ng pagkaliwanag sa atin na ito'y isang napakaluwalhati, napakadakilang pagpapala at tayo nga ay magpupuri sa Kanya. Kaya itong pagpapala na ito, isa man lang ito, kung sasabihin nating isa, ay isang napakalaki ng pagpapala na ano pa man ang ating pagdaanan, ito'y sapat para tayo ay makakita ng dahilan na maging maligaya at magalak sa ating Panginoon. This blessing that we receive is great and glorious, so we ought rightly to praise our Lord. Sa isa sa mga awit ng Israel, sa Psalm 136, makikita natin ang kanilang pag-iisip para sa pagpupuri sa Panginoon. Psalm 136, sinasabi, Give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. So sila, ang bayan ng Israel, ay
nakikitang dapat silang nagpapasalamat sa Diyos dahil siya ay mabuti at sila'y nananampalataya at naninindigan na ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Pero kung tutuloy natin ang mahabang awit na iyon, makikita natin na ang kanilang binabalikan para sila'y mapaalalahanan at tumibay ang kanilang pananampalataya na mabuti nga ang Diyos, na siya'y tapat at na hindi tumitigil ang kanyang pag-ibig. Ang babalikan nila ay ang buong kasaysayan ng Israel. Hindi nila iniisip na He is good, His steadfast love endures forever, because these past few days, He gave me such comfortable and pleasant days. Hindi yun ang kanyang pagpupuri, kundi aalalahanin nila na yung Israel ay niligtas ng Diyos nung sila ay nasa Ehipto, at isa-isa nilang i-review yung buong history of Israel, at mula dito, bagamat madami sa kanila ay hindi naman personally na experience ang kasaysayan na iyon, ito ay sapat na para sa kanila upang makapagpuri sa Diyos, lumiwanag sa kanila na ang Diyos ay mabuti, siya ay tapat, at na ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. At dahil lamang doon ay meron na nga silang dahilan para sabihin, "Give thanks to the Lord, for He is good, and His steadfast love endures forever." At ganun din dito sa awit na ito, na itinuturo ngayon ni Pablo sa mga taga-Epeso, tayo daw ay magpuri to the God and Father of our Lord Jesus Christ, at ang kanyang binalikan ay isang mas matanda pa kaysa sa kasaysayan ng Israel. Sabi niya sa verse 4, "Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as Son through Jesus Christ, according to the purpose of His will." So, tulad din ng mga Israelita, ng bayan ng Israel na magpupuri sa Diyos dahil sa nakikita nilang ang Diyos ay tapat, na hindi tumitigil sa kanyang pag-ibig dahil sa kasaysayan ng Israel, tayo din ay maaaring balikan. Halimbawa ni Pablo ay itong doktrina na tayo ay pinili ng Diyos mula pa bago pa maitatag ang buong sanlibutan. Before the foundations of the world, He chose us, at ito ay maaari na nating balikan para masabi na ganun nga katapat, ganun ka dakila ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Noon pa man, inibig niya na tayo bago pa malalang ang buong sanlibutan, at ang lahat ng nangyari sa kasaysayan ng buong sanlibutan ay para sa ikaluluwalhati niya at para sa pagliligtas sa akin. At kaya nga, maging ang kahit ganitong doktrina ay makakatulong sa atin na maitaas ang ating pasasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. So ito ang unang tinuturong dahilan ni Pablo. Mayroong napakadakila at maluwalhating pagpapala na ipinagkaloob sa atin, at dito pa lang ay may dahilan na tayo na sumambat magpuri sa ating Panginoon. Pero maliban doon, hindi lamang na mayroong dakilang pagpapala na ibinigay sa atin, ang pagpapala ay marami, sagana at mayaman, abundant and rich. Ito ay makukuha doon sa salitang ginamit ni Pablo, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places." Sa kanyang pagkakasabi na every spiritual blessing, parang sinagad ng Diyos na ibuhos daw sa atin ang lahat ng kanyang pagpapala. At sa mga susunod na talata, gumamit siya ng iba pang mga salita. Ginamit niya ang salita na tayo daw ay pinagpala ng Diyos according to the riches of His grace, which He lavished upon us. Ito ginamit niya sa verse 7. According to the riches of His grace, which He lavished upon us. At sa mga salitang ito, makukuha natin na meron nga talagang napakayaman at mayamang na saganang pagpapala na ibinubuhos sa atin ng Diyos. At dahil dito sa katotohanan ito,
na napakasagana ng pagpapala sa atin, tayo rin ay walang dahilan na magtigil o mapagod sa ating pagpuri sa Panginoon. With such abundance of blessings, we can certainly continue praising God whatever our circumstances may be. Sa original Greek, from 3 to 14, ang buong talatang ito na ating pinag-aaralan ngayon, actually ay isang sentence. Sa atin lamang pagsasalin ay kinailangang paghiwa-hiwalayin para sa English ay mas madaling maunawaan. Pero nung sinulat ito ni Pablo sa Greek, ito ay isang dire-diretsyong sentence. At ang dating nito ay parang gustong ipakita ni Pablo nung kanyang sinabi na tayo ay pinagpala ng Diyos kay Hesukristo ng lahat ng mga pagpapala mula sa kataas-taasan, ay nung inisip niya ang bawat pagpapala, hindi siya makatigil. Nagsimula siya from before the foundations of the world, ay inisa-isa niya ang lahat ng natanggap na at pinakitang pag-ibig ng Diyos sa atin, at nang inaalala niya to ay walang tigil na tuloy-tuloy lang nakikita niya na ang Diyos nga ay hindi tumigil sa kanyang pagpapala sa atin. At so maging dito sa form na kanyang pagsusulat na sinulat niya ito bilang isang buong sentence, ang dating sa mga makakapakinig, sa mga makakabasa, ay na napakadami nga ng pagpapala na ibinubuhos sa atin ng Panginoon kay Hesukristo. At ganun din, kung ito man ay madaming pagpapala sa isang banda, ay maaari din nating maisip na ang mga pagpapalang ito, biyayang ito ay pwedeng iisa lang. Ang binanggit niya ay predestination, binanggit niya yung adoption, binanggit niya yung redemption, forgiveness of sins, and yung the Holy Spirit and the guaranteed inheritance na matatanggap natin. Sa lahat ng binanggit niya na ito, ay pwede nating mapasailalim ang lahat ng ito na mga pagpapala ng kaligtasan or ng pag-ibig ng Diyos. At pwedeng masabi na isa lamang ito, pero tulad nga ng ginamit niya sa Ephesians chapter 3, ang pagkakasabi niya, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay may taas, may haba, may lalim at lawak na hindi natin kayang sukatin. At so itong love of God na ganito kataas, kalawak, kalalim, ay lampas sa ating kaisipan, hindi natin kayang sukatin. At mula dito pa lamang sa pag-aaral natin ng pag-ibig ng Diyos sa atin at ang bawat aspeto nito sa buong kasaysayan ng pagtutubos sa atin ng ating Panginoon, ay makakakita tayo ng karagdagan palaging dahilan para magpuri sa ating Panginoon. Dito sa Ephesians chapter 2, verse 7, ay sinabi rin sa atin, maliban sa tayo ay niligtas ng Diyos, sabi sa verse 5, even when we were dead in our trespasses, and made us alive together with Christ, by grace you have been saved. Maliban doon, sabi sa verse 6, ay tayo rin ay binuhay muli, raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Tayo daw ay pinaupo katabi ni Hesukristo doon sa kalangitan. At ang dahilan kung bakit tayo inilagay doon, sabi sa verse 7, ay so that in the coming ages, He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. So tayo ay dadalhin ng Diyos doon sa kasama niya, at tayo ay binigyan ng front row seats na makita ang immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. At dito nga ay nanggagaling yung isa sa mga stanza ng awit ni John Newton, na pag tayo daw ay nandun na, when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise,
than when we first began. Kahit na nandun na tayo sa langit at nabuksan na ang ating puso, na alis na ang kasalanan, at kitang-kita na natin ng mukhaan si Hesukristo, ay patuloy pa ring dumadagdag ang ating pagkamangha sa kanyang pag-ibig, dahil nga ganun kalawak, kataas, kalalim ang kanyang pag-ibig para sa atin. At dito pa lamang ay sa ganitong kalaking pagpapala, ganitong karaming biyaya, ay nakikita na nga natin na patuloy dapat ang ating pagsamba, ang papuri sa Kanya, dahil napakalaki ng natatanggap natin mula sa ating Panginoon. Pero meron ding, kahit na ang isang mananampalataya ay matutunan ang ganitong katuruan, na ang biyaya ng Diyos sa atin ay napakadakila, napakaluwalhati. Kahit na ganito karami ang pagpapala sa atin ng Diyos, ay maaari ang maging dulot sa atin ito ay hindi kadagdagang pasasalamat, kundi karagdagang pagdududa. Makita natin na ito pala ang biyaya ng Diyos, ganito ang kanyang kabutihang ginagawa. Pero dahil nga napakadakila nito, napakaluwalhati, maiisip natin na mukhang hindi ako karapat-dapat sa ganyang klaseng biyaya. At mas lalo tayong nadadagdagan sa pagdududa kung tayo ba ay kabilang sa mga nakatanggap ng pagpapalang ito. Ito'y mas lalo na mangyari madalas doon sa mga taong nakakatuto ng doktrina ng the doctrines of grace, yung doctrine of predestination. Kapag ito minsan ay napag-aaralan ng iba, ang kinakalabasan ay hindi pagkamangha na dati pa pala ang pag-ibig sa akin ng Diyos, unconditional pala ang pag-ibig sa akin ng Diyos, or from before the foundations of the world, inibig na ako ng Diyos. Ang kinakalabasan ay kung ganun ang pag-ibig ng Diyos, ay baka hindi pala niya ako pinili. Yun ang nagiging mas madalas na tugon kapag ang tao ay natututo ng ganito kadakilang biyaya. Pero dito nga din ay binibigyan tayo ni Pablo ng kasiguraduhan at ng assurance na itong napakadakilang pagpapala na ito, itong napakaluwalhating biyaya na ito ay nasa atin nga. At ito ay makukuha natin sapagkat sinabi ni Pablo, ang mga pagpapalang ito ay na kay Kristo. Ito'y binigay sa atin at pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. At kung ganon na si Hesukristo ang daan para ito'y maipaabot sa atin, anuman ang dumi ng iyong kasalanan, ito ay siguradong sa iyo kung ikaw ay sumampalataya sa Kanya. At sinasabi ni Pablo, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ." Itong phrase na ito na in Christ ay paulit-ulit niyang sasabihin na ang lahat ng pagpapala na ating natatanggap mula sa Diyos ay na kay Kristo. So simula pa lang dun sa unang example na binigay niya, He chose us in Him. So maging ito na pagpili sa atin ng Diyos ay ginawa ng Diyos in Him. Yung sunod na binigay niya ay redemption. Sa verse 7, in Him we have redemption through His blood. At yung huli ay binanggit niya rin na maging ang ating hinaharap ay naging sigurado ng sa atin kung tayo ay sumampalataya, at ito ay dahil din ang pagpapalang ito ay in Him. Sabi sa verse 11, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, so that we who were first to hope in Christ might be to the praise of His glory. In Him, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. At dito sa paalala ni Pablo na ang lahat ng pagpapala ay makukuha natin kay Hesukristo, ay nabubuksan ng daan na maging ang mga makasalanan ay matanggap ang pagpapalang ito at makasigurado na ito'y sa kanila kung sila'y sasampalataya kay Hesukristo lamang. Kung tayo ay sumampalataya kay Hesukristo,
ano paman ang dumi ng ating puso, gaano paman kasahol ang ating kasalanan, ay sigurado ang ating kapatawaran, bayad ang ating kasalanan, at kung ganun ay makatatayo tayo sa biyaya ng Diyos at sigurado tayo na ang lahat ng dakilat maluwalhating pagpapalang ito ay nasa atin nga at hindi ito mababawi. Kung ganun, kung tayo man ay conscious of our unworthiness, hindi ito dapat maging balakid na makapagpuri tayo sa Panginoon dahil nga tayo ay tumatayo hindi sa sarili nating merito, kundi sa gawa lamang ni Kristo. At dahil si Kristo ay siguradong sapat ang kanyang kabanalan na nagawa niya ng buong buo ang kautusan ng Diyos at tinanggap ng Diyos ang kanyang alay, ay dahil doon tayo tumatayo, tayo ay makatitiyak na ang lahat ng pagpapala ay ensured na madideliver sa atin at hindi ito mababawi. Ang yun ngang pinagdududahan na ang madalas na pagdudahan ay yung election, kapag napag-aaralan na ang election ng Diyos ay unconditional, na ito ay from eternity, may isip ay kung ang Diyos pala ay according to His will, kung ano lamang ang kanyang gusto, yun ang kanyang pagpili, baka nga hindi na lang niya ako piliin dahil wala namang dahilan para ako ay piliin niya. At ito ang madalas ngang kauwian ng pag-aaral sa doktrina ng predestination. Pero kung tatandaan natin na ang pagpili ng Diyos na unconditional from eternity is also in Christ, ay dito tayo magkakaroon ng kasiguraduhan, ng assurance and comfort sa atin na kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay sumampalataya sa Kanya, ikaw ay kasama sa mga pinili niya at ikaw ay magkakaroon ng katiyakan, maaari kang maging tiyak na kasama ka sa unconditionally pinili ng Diyos even before the foundation of the world. Tandaan lamang natin na ang lahat ng pagpapala ay na kay Kristo at sinabi ni Kristo na sino man ang lumapit sa Kanya ay kailanman hindi niya itatakwil. Kung ganito ang kabukas ang pagpapala ng Diyos, kung ganito kabukas ang pagpapatawad ni Kristo, ay dapat meron tayong katiyakan na ayon sa Kanyang pangako ay makakamit nga natin itong Kanyang mga pagpapala. At itong sinasabi, isa pang paulit-ulit na lumalabas na salita dito sa Ephesians chapter 1, 3-14 ay yung phrase na according to His will or according to the purpose of His will. Ang pagpili ng Diyos sa atin ay according to the purpose of His will. Ito actually ay mas lalong nagdadagdag dapat sa atin na noong pinili tayo ng Diyos, hindi ito labag sa Kanyang kalooban. Ito'y naaayon sa Kanyang kalooban dahil nga ito ay ginawa niya kay Kristo. Dahil nakaharap siya kay Kristo, nakatingin siya sa Kanyang most beloved Son, ay God was pleased to choose us even as we are sinners. God was pleased and it was according to His will to choose even sinners because He beheld us as in Christ. At dahil si Kristo ang kanyang tinitignan, ang pagpili niya sa atin ay malugod niyang ginawa at mas lalo tayo dapat magkaroon ngayon ng katiyakan na ito ay hindi na mababawi. At ito'y isang ganun kadakilang pagpapala, ganun ka luwalhating biyaya na maging ang mga hindi mananampalataya, kung ngayon din ay sasampalataya, ay makikibahagi sa pagpapalang ito. Kung ngayon ka pa lamang sasampalataya, itong mga dakila at maluwalhating pagpapalang ito ay mapapasa iyo rin. Pero sa atin naman na mga mananampalataya, ay ito'y dapat na magpatibay ng ating kasiguraduhan na
ang pagpapala nga ng Diyos, ang kanyang gifts and grace are irrevocable. At kung ganun ka sigurado na ang mga pagpapalang ito ay nasa atin, at tulad nga ng sinasabi ng panawagan ni Pablo dito sa mga taga-Efeso, tayo ay patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, because He blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. So ito ang mga dahilan bakit ang pagpapalang ito ay tiyak tayong hindi maaalis sa atin. Napakayaman ng pagpapala ng Diyos, napakayaman ng biyaya ng Diyos, at ito'y ibinuhos niya lahat sa atin. At makatitiyak itong tayong sa atin ito hindi dahil sa ating sariling kabutihan, kundi dahil kung sumampalataya tayo kay Kristo, tayo'y kabilang sa Kanya, at sabi ng banal na kasulatan at sabi ng Diyos ay lahat ng Kanyang pag-ibig ay ibinigay kay Kristo, at kung ganon tayo ay makikibahagi sa kaluwalhatiang ito sa pag-ibig ng Diyos kay Hesukristo. Kung ganito nga, tayo nga ay hindi mawawalan ng dahilan sa kahit anumang pagdaanan natin, sa anumang linggong dumaan sa atin, ay lagi tayong may dahilan na magpuri sa Diyos kung atin lang babalikan ang spiritual blessings na natanggap natin mula sa ating Panginoon. Nitong nakaraang linggo, kaming mag-asawa ay nag-celebrate ng aming 7th anniversary, at yung gawain na namin na kapag aming anniversary, bagamat yung mismong kasal namin ay actually mas simple kaysa sa aming mga ginagawang anniversary, gawain na namin ngayon ay na talagang gunitain yung aming anniversary at mag-nilay-nilay tungkol sa nakaraang taon. Meron kaming mga katuwaang ginagawa at kumakain kami ng special. Nagkataon din na yung araw na yon ng aming anniversary ay yung huling araw ng lamay para kay Brother Apyong. So, isa itong, actually ito ay sumasalamin doon sa realidad na tayo bilang isang iglesia nga ay ay sama-sama, pero tayo ay nasa iba't ibang mga sitwasyon sa ating buhay. Dito lang naging mas obvious siguro dahil sa very stark difference of celebration and mourning, pero hindi natin na-realize every week ay meron probably na habang ikaw ay nag-e-enjoy sa iyong pagtatagumpay, noong nakaraang linggo ay merong mga dumaan sa frustrations, dumaan sa mga pasakit. Kung ikaw ay ang iniisip mo lang nung nakaraang linggo ay hirap na hirap kang magpapayat, yung iba ay nangangayayat kasi sila ay naghihirap. Pero itong ating mga pagkakaiba ay nahihigitan ng kadakilaan at kaluwalhatian ng pagpapala na natanggap nating lahat. So anuman ang ating mga pagkakaiba, anuman ang pagkakahiwa-hiwalay natin dito sa ating mga circumstances sa buhay, tayong lahat ay nagkakaisa sa ating pangangailangan ng tagapagligtas, at kaya tayo rin ay nagkakaisa na magtipon, magsama-sama dito mula sa ating hiwa-hiwalay na buhay, at ating inaalala na tayong lahat ay tumanggap ng napakaluwalhati at napakasaganang pagpapala ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, at dahil dito meron tayong dahilan na sama-samang magpuri sa Diyos, o tulad ng sabi ni Pablo, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, because He has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Nawa nga ito ay lalong magpatibay ng ating pagsamba sa buong araw na ito, at sa ating patuloy pang pagninilay-nilay at pagsasapuso kung gaano kadakila at kaluwalhati ang pagpapala sa atin ng Diyos, ay makatagpo nga tayo ng sigla na patuloy na magpuri sa pangalan ng Diyos sa lahat ng ating mga araw. Tayo po'y manalangin.
Ama naming Diyos, salamat sa iyong salita na muli naglalahad sa amin kung gaano kadakila at maluwalhati ang pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo. Kami nga na mga makasalanan ay hindi karapat-dapat na tumanggap ng kahit ano mula sa iyong kamay, ngunit sa iyong kabutihan at biyaya at sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo, kami ng mga makasalanan ay inaabot ng iyong pag-ibig, pinapatawad sa aming mga kasalanan at dinadala sa kataas-taasan upang matunghayan ang lalim, lawak at haba ng iyong pag-ibig para sa lahat ng mga iyong hinirang. Nawa nga Panginoon, patuloy mo pa kaming samahan sa buong araw na ito at pagliwanagin sa amin ang kaluwalhatian ng iyong ebanghelyo nang sa gayon ay patuloy pang lumalim ang aming pagkamangha sa iyong pag-ibig at tumaas ang aming kaligayahan at sa gayon din ay sa araw-araw ng darating pa sa amin ay patuloy kaming makakita ng dahilan ano pa man ang aming kakaharapin na purihin ka sa kahit anong aming pagdadaanan. Samahan mo kami sa buong araw na ito at tulungan mo kami na mas lalong mamangha sa iyong pag-ibig at lumalim nga ang pasasalamat namin sa iyong biyaya. Ito po aming dalangin sa Panginoon ni Jesus. Amen.